Una sa lahat, salpukan ng MPV at kotse sa Tagaytay. Kinamatay ng 3 tao, kabilang ang buntis na magpapacheck up lamang sana. Ang sakay na nakabanggang MPV, pawang mga bagong graduate na lasing habang nag-road trip. Ang buong detalye tungkol sa malagim na aksidenteng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Edukasyon sa Pilipinas, napabayaan daw ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang ang 20 pesos na bigas, kaya raw panindigan ng gobyerno. Kamara at Senado tuloy ang turuan sa kung sino ang nagpapadelay sa pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. News 5 exclusive, ilang Pilipinong naiipit sa sigalot ng Israel at Iran hindi makauwi dahil walang biyahe. Marilao Bridge sa NLEX na nasira noong Marso, nasira na naman matapos masabitan ng 18-wheeler. Isa patay matapos mabagsakan ng beam ng tulay. Sa pulsa video, rider na manyak sa kalsada pag gumawa ng kalaswaan. Ito namang isang rider pakitang gila sa highway, sumasayaw habang nagmomotor. Resibo ng online banking app, mukhang legit pero gawang AI pala na ginagamit para makapanloko. At sa Frontline Showbiz, BTS malapit nang mag-reunion. Lalo talabas na rin ang military ang huling member nilang si Suga. Tatlo ang patay sa salpukan ng sasakyan sa Tagaytay. Kabilang po dyan ang buntis na magpapacheck up lamang sana. Sugatan naman ng 5 estudyanteng kakagraduate lang at mga lasing. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, mag-isang binabaybay ng kotseng ito ang bypass road sa Barangay Sambal sa Tagaytay City. Pero bigla siyang sinalpok ng kasalubong na MPV. Sa lakas ng impact, nawasak ang 2 sasakyan. Dead on the spot ang 3 sakay ng kotse kabilang ang isang buntis. Sugatan naman ang 5 sakay ng MPV. Base sa investigasyon, nakainom ang mga estudyanteng sakay ng MPV. Nakakagraduate lang at nagkayayaang mag-road trip sa Tagaytay. Habang patungo naman ng ospital ang kotse para magpa-check up ang babaeng buntis. Sa mga kuha po ng CCTVs and statement po ng mga witnesses, mabilis po talaga yung takbo ng vehicle 2 nung Livina. And doon po sa paahon na intersection, sumobra po yung vehicle 2 at nabangga niya po yung vehicle ng mga victim po natin. Kung hindi naman po talaga nakiinom yung tao, maiwasan niyo yun eh. Sa sobrang kalasingan, mabilis daw ang takbo ng kotse at halos binabaybay yung itong gitna ng kalsada. Pero dahil may poste at blind curve ang lugar, hindi na niya napansin na may kasalubong siyang kotse at doon na nga nangyari ang aksidente. Nasa ospital pa ang driver ng MPV na maharap sa kasong multiple homicide, serious physical injury at damage to property. Nagpulong na rin ang Tagaytay Police at LGU para maiwasan ang insidente sa naturang lugar. Meron po doon na nakakaharang, nagiging blind spot siya. So, kinausap ko na po yung DPWH dito sa Cavite and Meralco din po para po matanggal na po yung mga poste na nasa gitna po ng mga kalsada. And also to put street lights sa mga iba pang mga intersections. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Harap-harapang ng bastos ang isang rider sa Cebu. Inilabas niya ang kanyang ari sa harap ng isang babae saka gumawa ng kalaswaan. Yan at iba pa sa Frontline report ng aming Visayas correspondent na si John Aroa. Paluod tawana. Halatamang natatakot, kinumpronta pa rin ng isang babae ang bastos na rider sa Katmon, Cebu. Ang rider nakahawak sa kanyang ari at gumagawa ng kalaswaan. Hindi tinabla ng hiya kahit nasa kalsada siya at kahit nga binivideohan na, tuloy pa rin ang rider sa kabastusan niya.
habang malagkit ang titig sa babaeng nagbi-video. Ayon sa biktima, naglalakad siya noon nang alukin siya ng rider na gumawa ng kalaswaan kapalit ng 1,000 piso. Agad nag-report sa mga pulis ang babae. Na-identify po natin yung suspect, sir. Tatrabaho po sa Mandawi, taxbay lang po siya, sir. Kahit hindi residente sa lugar ang sospek, pursigidong magsampa ng reklamo ang biktima. Patuloy na tinutugis ang sospek. Naka-helmet naman ang babaeng rider na yan. Safe na safe kung ibabase sa kanyang suot. Pero maya-maya, umarangkada na ang kanyang pagiging main character. Mantakin mong sa highway na ito sa Mandawi City, Cebu, sumayaw siya habang nagmumotor. Sa umpisa ng video, pagiwang-giwang siya. Nag-ayos pa ng buhok at no hand na nagmaneho. Ang matindi pa, patagilid siyang umupo sa kadumamobs na sayaw habang umaandar. Ang pagpapasiklab ng yan nakarating na sa LTO Central Visayas. Labag daw yan sa batas trapiko. Mapanganib para sa rider pati na sa kasabay niyang motorista. Inisyuwa na ng show cause order ang dancing rider. Posibleng masuspend ang kanyang lisensya at baka pagmultahin pa. Sa isang Facebook post nagpaliwanag ang lady rider na si Debbie Amores. Palusot niya, nag-i-stretching lang daw siya. Hindi na raw niya ito uulitin. Tatanggapin daw ng dancing rider ang anumang parusa. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Tuloy ang turuan ng Senado at ng Kamara sa kung sino ang nagpapadelay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang git ng impeachment court, hindi sila ang kalaban. Nasa Frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Imbes na mambatikos, ituon na lang daw sana ng House prosecutors ang kanilang lakas sa paghahanda para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte at pagsusumite ng mga hinihingi ng korte. Yan ang mensahe sa kanila ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Aniya, wala pa rin daw kasing binibigay ang prosekusyon na attestation para patunayang wala silang nilabag sa konstitusyon kaugnay sa impeachment case. Gayon din ang notice of appearance ng prosecutors. Kaya giit ni Tonggol, ang prosekusyon daw ang nagpapatagal ng proseso. So it seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. Ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? Dapat po yung energy po nila na pag-criticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. Bumwelta naman ang prosekusyon at iginiit na hindi sila ang cause of delay. Kami ang cause ng delay. Yung kanilang order, yung resolution nila requiring the submission of these two, ang cause of delay. We are not criticizing the impeachment court. We are calling them out. Do your duty. Listen to the clamor of the people. The people want a trial. Sinigundahan naman niya ni House spokesperson Attorney Princess Abante. May mga hiniling pang requirements ang Senado na niwala raw sa konstitusyon. Ang requirement lang ng Constitution, a verified complaint that is sufficient in form and substance. Action speaks louder than words. No? Siguro nakita naman natin yung mga nangyari sa mga huling araw tungkol sa ko-convene ng impeachment court. Yung katulad nga ng sinabi ni Presidente, we want the impeachment process to just continue. Nanindigan naman ang Kamara na handang humarap ang prosecution panel at ilabas ang kanilang mga ebidensya. Sa ngayon, ayon kay Tonggol, mukhang ang susunod na ihahain ng depensa sa susunod na linggo ay motion to dismiss. Oras na maihain ito, inaasahang sasagutin ito ng prosekusyon hanggang June 30. Inaasahan din na yung attestation na hinihingi ng impeachment court ay ma-file na rin sa loob ng 19th Congress o hanggang June 30. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tinawag ni Attorney Harry Roque na fake news ang sinabi ng Department of Justice na hindi pinagbigyan ang kanyang asylum request ng the Netherlands. Gate ni Roque, hindi na raw siya nagulat na ang DOJ ay naging tagapaghatid-anya ng fake news. Strike 2 na raw si DOJ Secretary Boyeng Rimulya at tila nakuha lang daw ang balita sa anya ay usapang Marites.
Git pa ni Roque, nagpunta lang daw siya sa Germany para sa isang event sa Filipino community doon. Nakabalik na rin daw siya ngayon sa the Netherlands. Ayon kay Rimulya, ang pagkakaalam daw niya ay hindi pinagbigyan ng the Netherlands ang asylum request ni Roque. Oras naman daw na makansela ang kanyang pasaporte. Pwede na raw siyang ipahuli sa Interpol at pauwiin sa Pilipinas. Ang alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay nito kung sa pakasakali. Hintayin natin. Basta yan, pwede namang file ng extradition yan pagdating ng panahon. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, mukhang denied ang asylum application ni Harry Roque sa the Netherlands. Pero para pumalinaw, ito po ang sinabi lamang ni Justice Secretary. As far as I know, o yung pagkaalam ko, he was not granted asylum. Kumbaga, hindi rin siya kumpirmado. Kaya't agad pinuna ito ni Roque at tinawag na strike 2 sa fake news. Ano ba talaga ang totoo? Kung tutuusin, mahirap po talagang makumpirma kung accepted o rejected ang asylum application ng isang refugee sa the Netherlands. Yan po ay dahil strictly confidential po ang mga detaling yan dahil ang presumption ay maaring nanganganib ang buhay po ng isang aplikante ng asylum. Dahil nga mahalaga sa kanilang bansa ang mga issue ng human rights, napakahalaga rin ang issue ng privacy. Ito pa ang dagdag ng Amnesty International. Ang Dutch government daw ay hindi magbibigay ng impormasyon, lalong-lalo na doon po sa origin country ng asylum seeker. Sa kaso nga po ni Harry Roque, siyempre iyan po ang Pilipinas. Bakit? Dahil ang paglabas ng personal na datos na may kinalaman sa asylum applications ay maaring maging dagdag panganib para sa mga nag-a-apply ng asylum sa the Netherlands. Tandaan na ang rason ni Roque sa pag-apply ng asylum ay dahil daw persecuted siya dito sa Pilipinas. Kaya't mas lalong malabo na mag-update ang the Netherlands sa gobyerno ng Pilipinas tungkol sa asylum application ni Roque. Ang bawat nag-a-apply ng asylum sa the Netherlands, gaya po ni Roque, mag-register muna sa Immigration and Naturalization Service ng the Netherlands o yung IND. Dito, sasalang ang aplikante sa isang registration interview na madali naman. Kukumpirmahin po ang ilang bagay gaya po ng identity at ng nationality. Sunod dyan ang tinatawag na rest and preparation period kung saan paghahanda ng aplikante ang mismong application process. Ito pong preparation maaaring magtagal ng ilang buwan hanggang sa isang buong taon. Susunod po dyan ang tinatawag na detailed interview kung saan dadaan ang aplikante sa isang napakasinsin na second interview na maaaring make or break para po sa kanya. Dito kasi, ilalatag dapat ng aplikante ang dahilan ng kanyang pag-alis at kung bakit siya dapat bigyan ng asylum. Sa nakaraang mga taon, may dinagdag na isa pang step ang Dutch government, ang tinatawag na credibility assessment. Dito po, hihingan ng aplikante ng tinatawag na objective evidence o mga authentic at original documentary evidence na dapat ay magpapatunay sa kanyang mga paratang laban sa kanyang country of origin. Ito pong bagong step ay paghihigpit ng Dutch government sa proseso ng asylum. Dahil ngayon, ang burden of proof sa asylum application ay pinataw na po doon po sa aplikante. Ngayon, mandatory ba itong mga dokumentong ito para maaprobahan ng aplikasyon? Hindi naman po parati. Pero ang malinaw, humihingi na ang Dutch government ng mas matimbang na patunay na ang aplikante nga ay persecuted sa kanyang sariling bansa. Pag nakapagdesisyon na po ang Dutch immigration, sasabihan ng aplikante kung ito'y approved o rejected at ibibigay sa kanya ang dahilan. Pangkaraniwan nga na hindi po ito ina-announce sa publiko. Kung ma-reject, maaari namang magpetisyon ng aplikante sa regional courts ng the Netherlands. At ito pa, habang naka-appeal ang kaso, as a general rule, nakasuspend din ang deportation. Gaano katagal ang buong proseso? Ayon sa website ng Dutch IND, ang General Asylum Procedure ay umabot po ng hanggang 74 weeks mula sa registration interview o yung number 1 interview hanggang sa detailed na number 2 interview, yun po yung mas importante. Kulang-kulang po, bale, ay 1.5 taon. At malalaman lamang natin ang resulta kung ipakita po ni Harry Roque ang dokumentong nag-aaproba sa kanyang asylum o kung tutuloy na po siyang ma-deport ng the Netherlands.
Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing pinabayaan ang sektor ng edukasyon sa bansa. Aminado rin siyang dagdag gastos lang daw sa mga magulang ang K-12 program ng DepEd. Nasa frontline ng balitang yan si Cheryl Cosip. Sa ikalawang bahagi ng aming exclusive one-on-one interview kay Pangulong Bongbong Marcos, tinalakay ang tungkol sa edukasyon, partikular ang senior high school curriculum. Senator Jinggoy wants to scrap it. Pero si Senator Win Gatchalian naman po, ang sinasabi niya ay to reduce yung college years instead. Ano po ang stand nyo dito? It's costing more for the parents. Kasi nadagdagan ng 2 years pa. Wala namang advantage. Wala naman naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So, we'll see what the Congress will do. Aminado ang Pangulo na marami pang kailangang ayusin pagdating sa sektor ng edukasyon. Unang-una, classroom. Sipin mo, 160,000 ang kulang natin na classroom. Paano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang. Pinabayaan talaga ang education. That's what happened. Ayon kay Pangulong Marcos, katuwang ng gobyerno ngayon ang pribadong sektor sa pagpapatayo at pagsasaayos ng mga paaralan sa buong bansa. Kanina, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang nasunog na San Francisco High School sa Quezon City. Ipinag-utos niya ang agarang pagsasaayos nito. Bukod naman sa mga paaralan, nais din ni PBBM na pagaanin ang trabaho ng mga guro. Binawasan natin ang kanilang administrative duties. Then we hired many more teachers. And then we have put in place a program for the retraining, re-education of our teachers. Pabor dyan si DepEd Secretary Sonny Angara. Very systematic tayo ngayon at results-based. We gave AI tutors to our teachers also so they can check if what they're teaching is correct. They can check themselves. Sa usapin ng K-12 program, ayon kay Secretary Angara, nakasalalay pa rin sa Kongreso kung tatanggalin ang dagdag na 2 taon sa programa. Ang hiling niya, dagdag na pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosib, News 5. Aminado ang DepEd na naharap sa learning crisis ang Pilipinas. Ilan sa mga nakita ng solusyon ay ang tiyakin na walang estudyanteng nagugutom. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Aabot sa 500 estudyante at guro ng Esteban Nabada Elementary School sa Quezon City ang buwan namanong sumalang sa libreng check-up ng Department of Education at ng Department of Health. Isinabay nila ito sa ginawa nilang enrollment ng mga public school students sa PhilHealth. Layunin ng libreng check-up na tugunan ang nararanasang learning crisis sa bansa. Mismong si Education Secretary Sonny Angara na ang nagsabi, malaking hamon sa kanila ang napunan ng UNICEF o United Nations Children's Fund na maraming estudyanteng nahuhuli sa pagbabasa at mathematics o hindi angkop sa kanilang grade level. Ramdam din daw hanggang ngayon ang iniwang epekto ng COVID-19 pandemic pagdating sa pag-aaral ng mga bata. May mga bata na hindi pa marunong magbasa, nasa bahay lang sila, hindi nila kasama yung teacher. So, paano sila matututo magbasa? Binigyan lang ng papeles. Hindi sila matututo dahil hindi nga sila marunong magbasa. Bibigyan mo ng papeles, hindi nabibisita ng teacher, di ba? Pero sabi ng ilang guro, mas malaking hamon sa kanila ang overexposure ng mga bata sa gadgets mula na makulong sila sa bahay dahil sa higit 2 taong lockdown. Di ba yung mga printed material natin, hindi na masyadong pinapansin ng bata kasi nakafocus sa phones. Pagdating sa bahay, hindi rin nila makontrol yung bata on using their gadgets. Nakatutok naman ang DOH sa paglaban pa rin sa malnutrisyon. Paniwala na ahensya, may ambag ito sa kinakaharap na learning crisis ng mga mag-aaral. Kaya nagdagdag daw sila ng pondo para sa supplemental feeding program sa mga bata. Some of it is stunting because of undernutrition or kulang ang nutrition, pumapasok, walang pagkain. School dati nakapili yan. Selected kids lang na mababa yung nutritional level, tapos yun ang papakainin. Ngayon, tinodo lahat sa pinakabata. Bukod sa learning crisis, sanib puwersa rin ng DOH at DepEd sa pagtugon sa dumaraming kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa, partikular sa kabataan. Nais ang DOH na mas maipasok sa curriculum ng mga estudyante ang tamang kaalaman tungkol sa sakit. Sa record kasi ng DOH, mula sa 57 bagong kaso ng HIV kada araw, 30% nito ay nasa edad 15 hanggang 24. Age group ng mga nasa junior at senior high school. Dahil nga ang findings namin, mas bata ang tinatamaan ng HIV. Many of my problems are youth health problems. From nutrition, to mental health, to road safety, to HIV, to unplanned pregnancy.
lahat yan, pati NCD, yung mga ultra processed food. Instruction po ni Pangulo na magsama-sama ang mga ahensya para yung pagbukas ng klase, yung pasukan, yung kalusugan ng ating mga anak at pati na rin ng ating mga guro ay inaalagaan po ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz tonight na tayo. Good friendship at solid memories daw ang pabaon ng Incognito kay Daniel Padilla. Fresh from Marawi si DJ para sa Incognito. Naglabas na rin ang show ng kanilang bagong yugto poster na may tagline na Welcome to the beginning of the end. Matatapos na ang Incognito soon. Napapanood ang Incognito weeknights sa TV5. Solid lang ng cast kasi siguro actually, even yun nga, the staff, the crew, dahil hindi rin biro yung mga shoots namin, you know. Sa hirap, sa ginhawa, magkakasama kami lahat. Kami ang nag-aakbayang kapag nahihirapan na lahat. Kami nagtatawanan pag masaya ang lahat. Alam mo yun, so iba lang yung nabuo naming grupo dito sa show na ito. We are just getting started mga kapatid. More chika sa aking pagbabalik. Susunod, may sumabit na namang truck sa Marilao Interchange Bridge na bahagi o sa bahagi ng NLEX sa Bulacan. Isa patay na mabagsakan ng beam ng tulay. Ilang Pilipino na naiipit sa tensyon ng Israel at Iran. Pangulong Bongbong Marcos, kumpiyansang magtutuloy-tuloy ang bentahan ng benteng bigas. At mga proof of payment online pinipeke na rin gamit ang artificial intelligence. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video, lalaking nagnakaw ng motorsiklo sa Quezon City. Ang tinangay niya, pag-aari ng kanyang kababata. Naaresto rin ang suspect sa follow-up operation sa Bulacan. Paliwanag niya na gawa niyang magnakaw para makauwi sa probinsya. Nakakulong siya ngayon. Maraming Pinoy ang naiipit sa sigalot ng Israel at Iran. Gusto pa nilang umuwi pero walang biyahe dahil sarado ang airspace ng Israel. Nasa frontline ng balita niyan si Rainiel Pawid, exclusive. Nagpakawala ng mga missile ang Iran Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang target, ang Israel. Hindi naman nagpatalo ang Israel. 6 na pong aircraft nila ang umatake sa Iran. Sa pool ng airstrike ang isang gusaling nasunog. Kaya ang Iran nag-activate na ng kanilang air defense system. Habang ang defensive missile interceptors ng Israel, tila humihina naman. Sa tindi ng bakbakan, pati ang Lebanon na hindi naman kasali sa gulo, nadadamay ng missile na tumatawid hanggang sa kanila. Nag-viral nga ang isang kasalan doon kung saan kita ang palitan ng missile attack. Isa pang damay sa gulo ang mga Pilipino sa Israel at Iran. Gaya ng OFW sa Tel Aviv na si Nonami. Hindi niya maiwan ang higit 1 dekada na niyang alaga na si Aba, 71 years old at bedridden. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw pa niyang umuwi ng Pilipinas sa kabila ng sigalot. Konsensya ako, sabi ko nandun ako na nagtatago, ikaw ay naiiwan dito, sabi ko. Isa si Nonami sa higit 30,000 na Pilipino sa Israel. 150 sa kanila ang gusto nang umuwi. Meron ding isang Pinoy sa Iran na nagpapa-repatriate. Pero hindi pa yan posible sa ngayon dahil sarado ang airspace ng Israel. Stranded nga roon ang 21 opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Everybody will try to be everywhere, no? Hindi lang po tayo. Marami ang mag-aagawan for sure ng mga flights palabas ho ng Israel pag nagbukas na yung airspace. Nananatili namang kritikal ang kondisyon ng isang Pinay caregiver na tinamaan ng bomba sa Israel.
Walang Pilipinong nasawi sa airstrike pero 224 na ang patay sa Iran habang 24 naman sa Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na magbibigay ng fuel subsidy dahil sa inaasahang taas presyo ng petrolyo kasunod po ng tensyon sa Israel at Iran. Sinabi ng Pangulo nang tanungin sa paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng sigulot. Sigurado raw natataas pa ang presyo ng petrolyo dahil na rin sa saradong mga daanan. Sa ilalim ng kasalukuyang pulisiya, may subsidiya sa mga PUV driver at magsasaka kapag umabot sa $80 ang kada bariles ng langis. If you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na magtutuloy-tuloy na ang bentahan ng 20 pesos na kada kilong bigas sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Cheryl Cosim. Mayo nang simulang ibenta ang 20 pesos na bigas sa mga Kadiwa store. Pangako ito ni Pangulong Bongbong Marcos noong kampanya. Pero marami ang bumatikos dahil malabo raw itong mapanindigan. Kabilang sa mga kritiko, si Vice President Sara Duterte na nagsabing hindi kaya ng pamahalaan na magbenta ng ganyan kamurang bigas. Ko po Sa exclusive one-on-one interview ko kay Pangulong Marcos, kumpiyansa siyang magtutuloy-tuloy ang 20 pesos na bigas. Our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Gagawa po kaya yan bago matapos ang inyong termino? Magagawa yan. We did it before already. Nag-export na tayo ng bigas eh. So why not do the same thing again? It's really, you help the farmers. Sang-ayon naman ang grupong Sinag na tumaas ang produksyon ng palay. Hindi raw tayo gaanong apektado ng El Nino, hindi gaya noong nakaraang taon. Sa huli, umaasa rin sila na mapaninindigan ang 20 pesos na bigas, pero may dapat daw gawing hakbang ang pamahalaan. 20 peso rice, yung palay mo dapat mapoproduce ng farmers natin at 8 pesos per kilo. Right now, it's 14. Kaya artificial yung pag-push ng 20, which is good, and we're supporting efforts na pababain ang presyo ng bigas para makinabang consumers, pero sustainable siya in the long run. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi pababayaan ng gobyerno na malugi ang mga magsasaka. Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung, tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosim, News 5. Nabisong nagbebenta ng mga smuggled na sibuyas ang ilang retailer sa Maynila. Ang babala ng Department of Agriculture, delikado yan sa kalusugan. Nasa Frontline na balitang yan si JC Cosico. Uy, may imported na sibuyas sa ilang pwesto sa Paco Public Market sa Maynila. Mga opisyal pa mismo ng Department of Agriculture ang nakadiskubre niyan na mag-inspeksyon sila roon kanina. Ang kaso, sabi ng DA, dapat ay walang imported na sibuyas sa mga pamilihan. Wala naman daw kasi silang inilalabas na import permit para sa sibuyas. We have not given any permits to anybody, no, since early this year. So ibig sabihin, lahat ng imported onion sa lahat ng palengke ay smuggled yan. Kumpara sa lokal, kapansin-pansing mas malaki ang smuggled onions. Mas makinis din dahil dumaan na raw sa makina. Ang presyo, kapareho ng local onions na nasa 120 pesos ang kilo. Ang problema, ngayon palang dapat makakabawi ang mga magsasaka pagkatapos ng anihan. At kapag smuggled, hindi yan dumaan sa tamang pagsusuri. Kaya posibleng delikado sa kalusugan. Yung mga nahuli na smuggled na onion few weeks ago or few months ago, ang problema doon may E. coli. Pangalawa, meron traces of heavy metal.
Nakikipagtulungan na ang DA sa PNP para matrace ang source ng smuggled onions na mahaharap sa reklamong paglabag sa anti-smuggling law. We will try to track down saan yung volume na pinanggagalingan yan para matigil po yung smuggling ng ating mga onions and other products. Magsasagawa rin daw ng training ang DA sa PNP kung paano matukoy kung alin ang smuggled onions sa hindi. Depensa naman ng ilang retailer, hindi nila alam na smuggled ang binebenta nilang sibuyas. Kasi inaangkat lang din namin yan sa Divisoria po eh. Bakit kailangan yung bumili nito or umangkat niya? Wala kasi kami nakuha ang talop na local. Eh yung available yung ayan yung malalaki na nga yan. Kaya yun na ang kinuha namin. Ipauubos na lang din sa mga retailer ang kanilang supply na imported onions na isa sa ilalim sa pagsusuri. Payo naman ng DA sa mga nakabili na, lutuin ito ng maayos. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Dito naman tayo sa mainit sa K-pop. Tinanggal sa grupong The Boys ang miyembro nitong si Haknyeon. Kasunod yan ng pumutok na issue na naispatan siyang nakipagkita at nakipagyakapan umano sa isang Japanese adult star. Sa statement ng agency nila na 100, napag-usapan daw nila ang issue kasama ang iba pang members. Napagdesisyonan ng talent label na tanggalin na lang si Haknyeon sa grupo. Terminated na rin ang kontrata niya sa agency. Magpapatuloy naman ang The Boys bilang 10 members. Susunod, kilo-kilong shabu na tagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Santa Ana, Cagayan. Proof of payment sa mga e-wallet na pepeke na rin. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nanakit at nangago ng pagkain ng isang taong grasa sa Consolacion, Cebu. Pumasok pa siya sa isang kainan at saka nanguha ng pagkain bago lumabas. Dumakma rin siya ng pagkain sa isa namang karinderya. Sa isang punto, may sinuntok pang rider ang lalaki. Pinagsasapak din niya ang isang lalaking nakaupo. Sa huli, dinampot siya ng mga otoridad sa kadinala sa ospital. May sumabit na namang truck sa Marilao Interchange Bridge sa bahagi ng NLEX sa Bulacan. Ang masaklap, isang sasakyan ang nabagsakan pa ng beam mula sa tulay, isa po ang patay riyan. Habang sa Taguig naman, patay ang isang babae nang magulungan ng truck na nakabangga ng 3 motor. Yan at iba pang disgrasya sa Frontline Report ni Faith Del Mundo. McKinley, Kalunos-lunos ang sinapit ng babaeng yan sa bahaging C5 Road sa Taguig City. Dead on the spot siya nang magulungan ng isang trailer truck. Kinailangan pang alisin ang gulong ng truck para makuha ang bangkay ng babae. Pero hindi lang siya ang nadisgrasya. Ang isa pang babaeng kasama ng biktima naipit ang tuhod sa gulong. Nagtulungan ng mga rescuer para maalis sa pagkakaipit ang biktima. Base sa investigasyon, magkaangkas sa motorsiklo ang 2 babae nang mabangga sila. Bukod sa kanila ay 2 pang motorsiklo ang nasa pool ng trailer truck, kabilang ang rider na si George. Ngayon biglang may mabilis na naka-stop yung light. Tapos may mabilis na itong sasakyan na to. Pagkarating dito, kinabig yung sasakyan. Oo. Kaya naunang tamaan yung babae. Ayun, tapos saka naman yung sa akin. Base sa investigasyon, nagpagewang-gewang pa ang truck bago nahagip ang 3 motorsiklo. Hindi raw kumagat ang preno ng truck. Nag-loss brake po siya yung driver natin. Kaya doon pa lang po sa may, sabi niya kanina na tanong ko, doon pa lang sa may market naramdaman niya na. Sabi niya nawalan na raw siya sa sarili niya, na di na daw niya naisip yung gano'n.
Hawak na ng Taguig City Police ang driver at pahinante ng truck. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang pagdaan ng isang pickup truck sa National Highway sa Bantay, Ilocos Sur. Ilang saglit pa, bigla itong kumabig sa kabilang linya hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na wing van truck. Sugatan ng driver at 4 na sakay ng pickup. Base sa investigasyon, sinubukan pa ng truck driver na iwasan ng pickup pero hindi na nito nagawa. Sabi ng babae na driver po ng pickup, meron daw po siyang kinukuhang gamot at that time, kaya nalingat lang po siya sa gate, nagulat na lang siya nang andun na po yung truck po. Sa huli, nauwi sa aregluhan ang disgrasya. Isa-isang isinakay sa ambulansya ang mga sakay ng isang AUV sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Marilao, Bulacan. Nabagsakan kasi ito ng beam ng Marilao Bridge matapos sumabit doon ang isang 18-wheeler na truck. Isang patay habang 6 ang sugatan, kabilang ang isang kritikal ang lagay. Agad na isugod sa ospital ang mga biktima. Ayon sa driver ng truck, hindi daw niya alam na oversize sa tatama sa tulay ang dala niyang truck. Ganoon po yung kagustuhan yun eh. Silindi po yun eh. Ano mensahe po yun? Pasensya na po sa pamilya po. Hindi ko sinasadya yun. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Nitong Marso lang nang masira rin ang Marilao Interchange Bridge ng NLEX matapos sumabit doon ang 2 truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nabisto ang 2 Vietnamese na nagpapanggap na cosmetic surgeon sa Makati City. Ang isa nilang kliyente, imbis na gumanda, nasira pa ang mukha. Nasa Frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Isang first na, YouTuber ng Philippine Law, Naabutan ng mga pulis ang 2 Vietnamese na nakasuot ng medical scrubs sa isang condominium sa Makati City. Huli sila sa aktong iligal na nag-aalok ng cosmetic procedure o pagpapaganda. Ginawa nila ay meron silang maraming kliyente na ang ginagawa nila ay nose lift, Korean filler, yung pampaganda. Hindi po sila doktor, hindi rin sila medical technologist or whatever. Isang customer nila ang nagsumbong sa PNP-CIDG. Sa halagang 22,000 pesos ay nakapagpatango siya ng ilong at Korean filler. Pero imbes na gumanda, pumangit daw siya. Kita ko yung mukha nung yung before, okay naman siya. Delikado yun kasi hindi natin alam kung ano yung mga klase ng mga gamit na ginagamit nila. Mahaharap ang 2 Vietnamese sa reklamong paglabag sa Medical Act. Paalala naman ng mga otoridad sa mga nangangarap ng pangmalakasang face card, huwag nang iasa ang ganda sa mura pero di ligtas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, maging mapanuri sa mga proof of payment online. Napepeke na rin kasi ang mga online resibo gamit ang artificial intelligence o yung AI. Nasa full-line balitang yan si Elaine Fulgencio. Mukhang legit ang transaction receipt na ito mula sa isang online banking app. Pero ang resibong yan, peke at artificial intelligence o AI generated. Ito ang viral post ng isang netizen na nabiktima ng naturang peking transaction receipt. Pinadala daw ito sa kanya ng kanyang batchmate bilang pambayad. Pero wala raw pumasok na pera sa kanyang bank account hanggang sa nadiskubre na peke pala ang transaction receipt. Ayon sa NBI Cybercrime Division, posible nga ang ganitong klaseng modus sa mga resibo gamit ang AI. Sinubukan nilang gayahin ang nag-viral na post kung mapepeke nga ang isang online transaction receipt. Nag-send lang ang tauhan ng NBI ng screenshot ng lehitimong online receipt sa AI chatbot. At gaya ng nag-viral na post, nakagawa nga sila ng peke. Pero kung talagang bubusisihin, may mga pagkakataon daw na hindi pulido ang mga AI-generated photos. Makikita nyo rito, ina-edit ko, nabago yung name, nabago yung number. Yung sa amount, may mali siyang pagka-edit. Sa halip na kama, naging period. Tapos, yung iba, nagagawa niya na maayos. Pero, yung font na iba.
Kaya paalala ng NBI sa publiko, huwag basta-basta magtitiwala kahit pa sa kakilala. Lagi po nyo i-verify kung merong perang pumasok. Kung sasabihin na may maintenance, huwag kayo magpo-proceed sa transaction. Mungkahi naman ng isang data security expert, makakatulong kung magkakaroon ng security features ang mga artificial intelligence app para hindi magamit ng mga scammer. Pwede nilang i-ban yung mga prompt na mag-generate ng mga transaction receipts. Pwede nilang i-limit yung yung i-generate ng kanilang ng kanilang software. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. 2 beses may nakuwang palutang-lutang na shabu sa dagat na sakop ng Cagayan. Una ay nitong Lunes, 15 kilo ng shabu ang nakuha malapit sa bayan ng Gonzaga. 102 million pesos ang halaga niyan. Kinabukasan, natagpuan ng 400 gramo ng shabu na may halagang 2.7 million pesos malapit naman sa Santa Ana. Patuloy pang inaalam kung saan galing ang mga yan. Iniakyat na sa korte ng grupo ng mga katutubo sa Balabac, Palawan ang panawagan nilang itigil ang umunay pangahara sa kanila ng mga armadong lalaki. Kanina, nagtungo sa Hall of Justice sa Muntinlupa ang 6 na lider ng sitio Marihangin. Tinanggap ng korte ang mga ebidensya ng pangaharas ngayong taon. Noong namang June 2024, hinarasin daw ang mga katutubo ng mga armadong lalaki. Pinaputukan pa sila ng armadong grupo. Sinubukan din daw okupahin ang kanilang mga lupain. Pero hindi raw nagpatinag ang mga katutubo. Katunayan, higit 70 araw na silang natutulog ngayon sa labas ng kanilang sitio para masigurong hindi mapapasok ang mga armado. Ang grupo namang Ateneo para sa Bugsok, nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos at pati sa Department of Agrarian Reform at National Commission on Indigenous People na aksyonan ang presensya ng 80 armadong private guards na umaaligid sa sitio Marihangin. Gayon din ang pagkilala sa mga katutubo bilang tunay na may karapatan sa lupain. Hindi raw papayagan ng American band na The Red Jumpsuit Apparatus ang mga taga-suporta ni US President Donald Trump na pumunta sa kanilang shows. Sa post ng vocalist na si Ronnie Winters sa Instagram, sinabi niyang makakarinig sila ng mga woke propaganda at mensahe ng Diyos na hindi nila magugustuhan. Makakakita rin daw sila ng pagtanggap at harmony sa iba't ibang tao. Dagdag ng singer, hindi rin daw dapat angkinin ng mga pro-admin ang kanta nilang Face Down. Isa si Winters sa mga kritiko ni Trump since 2020 at supporter ng LGBT at Black American community. Abangan, mga dambuhala at makukulay na saranggola tampok sa isang festival sa Denmark. At ang media Suga malapit nang ma-discharge sa military. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Suga is coming home. Kaya malapit ang mabuo ulit ang BTS. Hindi na idinetalya ng Big Hit Music ang exact date ng pagbabalik ni Yoongi mula sa military. Pero base sa ilang report, sa June 21 inaasahan ang kanyang discharge. Nagpaalala rin ang Big Hit Music sa Army na walang special ceremony o event ang idadaos sa pagbabalik ni Suga. Kaya wag na raw pumunta kung saan siya nakadestino. Konti na lang mga Army at kompleto na soon ang ating Bangtan Boys. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, mga higante at makukulay na saranggola ang pinalipad sa Denmark. Para yan sa ika-4 na dekadang Kite Festival.
25,000 na saranggola ang pinalipad. Mula po yan sa halos 30 mga bansa sa buong mundo. Meron din ang galing Asia. Iba't iba ang disenyo ng giant kites. May tiger, dolphin at dinosaur. Pinaka-highlight ang saranggolang may 100 meters ang haba. Haba nga. Daming sinulid yan. Pero ako nung bata marunong ako gumawa ng kite. Gawa yung sa plastic bag lang. Cut mo tapos walis ting-ting. Yes, pero mababa lang yung lipstick. Walis ting-ting. Kasi yung mga mali yung bali yun eh. Pero galing ako, hindi marunong eh. Very good ka dyan. Palipad ng ano? Ng... Saranggo. Wala sa skills. Pinipilik namin Wala sa skills ito eh. Kayo pala yun, Sir Ed. Iba-iba talaga type ng mga bata, no? Yung klasiko gagawin. Grabe ka. Grabe ka. Okay. Pangit ng childhood mo. Masaya naman. Masaya pala. Sa kanya. Sa kanya. Yung mga pinapangit kang childhood. Pero oo, yun yung childhood ko. Kasi kayo pala yun ang sisira ng ano. Grabe hugot to. Biktima agad. Si Miss Mayan yun nasa bahay, lagi nag-aaral. Ganun lang. Yan ang namumurot. Wala nga sa skill. Buti naman. Umextro ka na daw para kawa mo na, sabi ni Wallace. Yan po ang pretest ko nitong paghimay sa Malagang Headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.